Hello mga Lods! Ngayon ang araw na ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gumagana ang Auto Macro Bypass multi-client natin at kung paano ito iset up. Ang una nating gagawin siyempre ay buksan muna ang isang client at i-bypass ito para maipaliwanag ko sa inyo ang bawat function ng trainer at macro. Buksan natin ngayon ang bypass multi-client. Buksan naman natin ang Cabal Launcher para ma-start na ang game. Pagkatapos buksan ang Cabal Launcher, i-click ang play button sa launcher at hintayin lumabas ang SIG code sa baba ng screen. Kapag lumitaw na ang SIG code, agad na i-click ang refresh button sa bypass, tapos i-click ang bypass button para ma-bypass na ang client at tuloy-tuloy ka na makapaglaro. Kapag nakita mo na ang message na Congrats Bypass, isunod naman natin ang pagpapalit ng pangalan ng Cabal window. Pwede kahit anong pangalan ang iset mo. Sa akin, number 1 na lang ang ilalagay ko para mas mabilis tayo. Pagkatapos mag-login, buksan ang trainer. I-click ang refresh button, tapos i-click ang attach. Pagkatapos mag-attach, simulan na natin ang pag-setup ng mga skill sa Auto Macro. Kung makikita ninyo sa macro, meron tayong mga checkbox para sa skill 1 hanggang skill 4 loot, Auto HP, BM, BMA, buff 1 at buff 2. Bawat skill may katabing green na cross. Diyan natin isiset ang pwesto ng skill at sa box naman natin ilalagay ang numero para itakda kung gaano kabilis ito ipipindot. Simulan natin ang pag-setup, mga Lods. Sundin nyo lang ang mga hakbang na ito. 1. Ay check muna ang skill 1 checkbox. 2. I-click ang green cross icon gamit ang left click. 3. May lilitaw na pop-up message na nagsasabing, click on the first skill position and then right-click. I-click natin ang OK sa pop-up na ito. 4. Itutok ang crosser sa unang skill sa game, tapos right-click para piliin ang position. Lalabas ulit ang pop-up message na set. I-click lang natin ang OK para ma-save ang position. Kapag tapos na kayo sa skill 1 setup, ulitin lang ang parehong proseso para sa skill 2 at sa mga susunod pang skills. Pagkatapos ma-setup lahat ng skills, i-click ang Save button para mai-save ang settings mo. Sa susunod na pagbukas mo ng trainer, hindi mo na kailangan mag-setup muli. Ilo-load mo na lang ang sinave mong setup para diretso gamit na agad. Pagkatapos mong ma-tune up o ma-setup ang skills, ready na ito gamitin. Punta ka na sa Macro tab. Dito, may 3 function ang trainer natin. Unahin ko munang ipaliwanag ang random target. Ay check mo lang ang random target, tapos pumunta ka sa lugar na maraming mobs. Kapag nasa tamang pwesto ka na, i-on mo lang ang start macro para magsimula. Ang logic nito, magta-target ang trainer ng mga mobs randomly. Magre-retarget lang ito kapag patay na ang current target na mob. Sunod naman ay ang mob list target at mob logger. Partner lagi ang dalawang function na ito. Una, mag-log muna tayo ng mob IDs. I-check ang mob logger. I-click ang mga mobs na gusto mong i-target. Iwasan ang pag-click sa sarili mong character para hindi mag-bug ang target. Kapag na-click mo ang sarili mong character, habang naka-check ang mob logger at na-log ang ID nito, burahin mo lang ang ID sa list para maiwasan na mag-bug ang target ng macro.
Kapag naset mo na ang lahat ng mobs na gusto mong i-target, ay uncheck ang mobler para maiwasan ang paglog ng mga hindi kailangan na mob ID. Ay check naman ngayon ang mob list target. I-start na ang macro. Ang logic ng function na ito, kung ano lang ang mga inilista mong mob ID, yun lang ang itatarget ng macro. Ngayon naman, subukan natin mag-run ng dalawang client na sabay na naka-auto macro. Panoorin nyo lang, mga lods, at sundan ang mga gagawin ko para sure na tama ang setup nyo. Una, buksan ang bypass para may handa natin ang client bago mag-run ng Cabal. I-run ang Cabal gaya ng ginawa natin nung una. Buksan ang Cabal launcher, i-click ang play button at hintayin lumabas ang siging code sa baba. Pagkatapos ma-bypass, huwag kalimutang baguhin ang Cabal window name para hindi magbag ang ating trainer habang ginagamit mo ito. Then isunod naman natin i-run ang pangalawang client. Kapag lumitaw na ang sigin code ng pangalawang client, i-click ulit ang refresh button sa bypass. I-select ang pangalawang PID mula sa listahan. Tapos i-click ang bypass button para ma-bypass na rin ang pangalawang client. Make sure na mapalitan mo ang Cabal window ng ibang pangalan sa nauna para hindi mag-bug ang trainer habang ginagamit mo ito. Pagkatapos ma-bypass ang pangalawang client, pwede mo nang i-minimize ang bypass o kung hindi ka na magdadagdag ng client, pwede mo na rin itong i-close para mas malinis ang desktop mo. Pagkatapos mag-login ng dalawang client, buksan ang trainer at i-click ang refresh button, tapos i-click ang attach. Kung mapapansin mo, nag-iba na ang pangalan ng Cabal window, naging yung number na inassign mo, halimbawa 1. Sunod, magbukas muli ng isa pang trainer. I-click ang refresh button. Sa puntong ito, i-click ang PID list at piliin ang pangalawang P para sa Cabal client number 2. Pagkatapos, i-click ang attach para ma-attach ang trainer sa PID ng Cabal client number 2. Then, iset na natin ang skills. I-click ang Tune Up tab. Sunod, i-click ang Load button. Piliin ang skill tutorial na ginawa natin kanina, tapos i-click ang Open para ma-apply ang settings. Ulitin lang ang parehong proseso sa kabilang trainer para pareho na ang setup ng dalawang client. Pagkatapos ma-setup ang lahat, pwede ka nang makipagbalagbagan sa mga mobs kahit wala ka. Automatic na gagana ang macro. At gumagana din ito kahit naka-alt tab, Lods, kaya pwede ka nang gumawa ng iba habang lumalaban ang character mo. Ako si Dr. Wangs na nagsasabing, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Maraming salamat sa suporta, mga Lods.